nakatulog ako ng medyo mahaba kagabi. So, thank you. Magbigay lang ako ng update sa inyo sa nangyayari sa taas. Magbigay lang ako ng update sa nangyayari sa taas. So, hindi ko na lang din banggitin yung mga pangalan kasi nag-request din yung mga patients na huwag banggitin yung mga pangalan nila. So, ang isang patient, may clearance na siya. Ang decision niya is umuwi muna sa kaibigan niya. Natatakot siya umuwi sa sarili niyang bahay. So, ang decision niya, pag-discharge niya dito, ay pupunta siya sa kaibigan niya. Doon muna siya titira. And then yung isang patient, waiting siya for discharge. At ang sabi sa kanya ng private doctors niya ay lumipat siya ng hospital. So, yun yung gagawin para sa kanya. Dahil po, bakit daw po lilipat ng hospital? Well, hindi niya nasabi sa akin. Ang nasabi lang niya sa akin ay yun yung gusto ng private doctors niya na lumipat siya ng another hospital. So, yun din yung gagawin niya kasi right now, yun lang din yung pinagkakatiwalaan niya, yung mga doktor. Tonight po siya lilipat. Nag-aantay siya na kanyang discharge and clearance. Yung contempt order kay Atty. Zalaika Lopez, dapat po matatapos yung today. Ano pong balitan? Na-extend po ba or hindi na, nag-lapse na? Malamang siguro wala na yon kasi nag-aantay na lang yung lawyer dito sa taas ng clearance from all the offices concerned. So, likely baka considered as nag-lapse na yon. But ang gusto lang talaga ng lawyer is merong document na nagsasabi na cleared na siya. Ma'am, if we may maybe get your reaction sa nabanggit po ni President Marcos. Ang sinabi niya, ma'am, kinonfirm niya po yung kumalat na text message na nakalagay na in the larger scheme of things, Sara is an unimportant, so please do not file impeachment complaints. What are your thoughts? Pinigil or stop in a way? Hindi naman ako mag-comment sa mga remarks ni President Marcos. But sorry, may nakalimutan ako na update sa taas. Gustong ipaabot nung dalawang patients ang pagpapasalamat niya sa inyo, sa media, kasi binantayan niyo daw sila at hindi niyo sila iniwanan. And gusto din nilang magpasalamat sa mga doctors and lahat ng healthcare professionals na tumulong sa kanila. And of course, sa mga lawyers din na nag-assist sa kanila all throughout the crisis. So, isa din yon sa mga message nila galing sa taas. Salamat daw sa inyong lahat. At dahil daw may clearance na, pwede na rin daw, cleared na rin daw kayo from them na umalis or iwanan sila dito. Isa sa kanila lalabas sa today? Sure. Ang isa, nakaalis na. Oo, nakaalis na yung isa. Ang isa na lang yung nag-aantay ng clearance. Possible din po lumabas today? Possible din po ma-discharge? Well, hopeful sila na merong ganon na mangyayari today. Pero I think meron ng assurance ang lawyers na mangyayari yon ang kanyang clearance and discharge today. So, nagpapasalamat. Kaya nagpadala na rin siya ng pagpapasalamat dito sa media, sa inyong lahat, sa pagbabantay, pagtulong at pagprotekta sa kanila. Sorry, NBI investigation, December 11. Pupunta po kayo? I'll have to run my schedule day by day kasi nagbabago siya ngayon araw-araw dahil bigla na lang may nangyayari na mga bagay kaya hindi ko magawa yung schedule ko ng malayo pa. So, we do it day by day sa ngayon, yung schedule. So, hindi ko pa masagot kung pupunta ako sa December 11. Tsaka, ang isang consideration dyan ay sinusunod ko kung ano yung mga sinasabi ng lawyers sa ngayon. So, kung ano yung sasabihin or ano yung advice ng lawyers, yun yung gagawin ko. How about the good government hearing po, committee hearing? Yes, oo. Nag-express kasi yung isa, dalawa, tatlo. Nag-express yung tatlong mga resource persons from the Office of the Vice President that they really feel safer and medyo kumakalma sila kung nandiyan ako.
ang worry ko lang is right now, wala na kasi kaming chief of staff. Affected din yung assistant chief of staff ng office. So ako na lang talaga yung naiwan sa opisina to do everything. And meron ding mga year-end activities ang office. Meron din kaming mga Thanksgiving activities. Meron kaming budget utilization review dahil merong mga budget na kapag hindi nagamit, naglalapse yan by December 31, as well as yung planning for January 1, kasi bago na yung budget by January 1. And kung nakikita nyo, December na bukas, so we have just 1 month to do all those things. So, yun lang naman yung problem ko. Ma'am, yun pa lang dito kayo ng comment regarding po sa sinabi po ni Congressman Jay Kong Moon po na kung hindi lang daw po kayo maagang nag-ambisyon na magpresidente, tahimik daw po ang lahat. Unang-una, the presidency of 2022 was mine already. Nanalo na ako sa surveys, lahat ng tao solid na, united na for my candidacy. Pero I gave it away because I felt I had to do some other things other than being President of the Republic of the Philippines. Pangalawa, hindi ako yung nagsabi sa kanila na magbukas sila ng investigation or inquiry in aid of legislation that is more like a political persecution and harassment of OVP personnel. So, wag nila akong i-gaslight into saying na ako ang dahilan ng kaguluhan na ito. Ang kaguluhan na ito ay nagsimula sa sa terrorism nila, sa harassment nila, sa threats nila, sa mga personnel ng Office of the Vice President. Ma'am, clarification lang po, nag-resign na po ba si Attorney Zanay? Hindi pa siya nag-resign, pero nagsabi siya na mag-i-indefinite leave na siya. So, once ma-cleared siya dito, she will file an indefinite leave from the Office of the Vice President. Ang sabi ng Presidente, never say never kung mag-reconcile kayo na daw. Anong comment po doon? Will not comment on the remarks of President Marcos sa ngayon. Thank you. Message na lang sa mga supporters sa EDSA Shrine. Yes, oo. Well, nagpapasalamat din kami sa mga supporters namin sa EDSA Shrine. And syempre yung iba pa na kahit hindi namin supporters ay nagpapalabas ng kanilang saloobin sa mga nangyayari ngayon. Dahil nagbabantay din sila sa mga pasyente natin dito sa Veterans Hospital. And nagpapasalamat din kami sa mga tao na nasa labas ng Veterans Hospital na nagbantay din sa mga pasyente. Malaking tulong yon sa akin, yung media, yung mga tao na nagbabantay. Si Senator Bato de la Rosa na hindi talaga niya iniwanan yung mga pasyente. Si Senator Bongo na nag-substitute sa akin dito. Ang laking tulong nun lahat, ninyong lahat sa akin dahil nakakagalaw ako, nagagawa ko pa rin yung mga iba kong kailangan gawin na mga trabaho. Ma'am, tama Thank na po you. ba? Ma'am, nag-usap na po ba kayo ni Chair R. Thank you, ma'am. Mag-like and share na sa Donmar TV. Like and share. 1, 2, 3, go! Ayan, thank you very much. And also guys, paki-subscribe at saka paki-follow na rin itong Donmar TV para lagi kayong updated sa ating mga breaking news at ma-notify ang inyong mga cellphone kung meron tayong live. Okay? Ma-notify yung cellphone nyo. So, ano muna tayo? Subscribe sabay-sabay sa Donmar TV. Sa mga hindi pa nakasubscribe, 1, 2, 3, go! Ayan, nakasubscribe na lahat. So, Eto na. Dito na napahiya ang Malacanang. Dahil dito kay Congressman Jay Conghon. Napapahiya eh. Mas lalong napahiya si Bongbong Marcos dito.
gumagawa kasi kayo ng statement, Congressman Jay, na hindi ka nagre-research. Siguro, di umano, nagbabasa ka ng script dyan sa tambaluslos, good luck na lang sa iyo kung di kayo pagagalitan ng amo mo niyan. Play. Kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of the... yeah, at that time hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor. Kayo nag-convince kay Mayor Sara at that time? At that time, One of the... yeah, at that time hindi kasi kilala ni Bongbong si Mayor Sara. Binisita namin para mag-happy birthday parang noong naalala ko 2021. Ang So, bagong revelasyon ito ni Amy Marcos ha. Binisit, I think this is an old video too with interview ni Doc Willie Ong. Kasi hindi pa nakakalbo si Doc Willie Ong sa kanyang therapy sa kanyang cancer, di ba? So I think this is an old video na ni-reveal nitong si Senator Amy Marcos na mag-greet sila ng happy birthday doon sa Davao. Okay? Talagang pinuntahan nila si VP Sara. Kasi ang intensyon po nila makipag-unite kay VP Sara kasi alam nila na si VP Sara ay sobrang malakas sa survey. And the only way to win Bongbong Marcos is makipag-alyado kay VP Sara. Okay? So, klaro yan, Congressman Jay. Kaya ikaw tuloy ngayon, booking ka sa mga kasinungalingan mo. parang noong naalala ko yun. 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara. Kung hindi ka man nagsisinungaling, Congressman Jay, nirerespeto ko, bakas yung palusot mo dito, opinion mo yan. O yung opinion mo, kung hindi ka nagsisinungaling dito, kung opinion mo yan, sige ha, patatawarin kita. Kung hindi ka nagsisinungaling dito, o kung wala kang pinafollow na script, yung opinion po ninyo ang dahilan na magagalit sa inyo ang Malacanang. Dahil meron po itong ebidensya, si Senator Amy Marcos. So ngayon, ikaw kong Jay, pakinggan nyo ang sinabi ni Senator Amy. Kasi yung mga opinion mong sinasabi niyan, sige, hindi kita kasasabing sinungaling ka kasi I think opinion mo yang sinasabi mo. Diba? Sige, let's say na opinion yan. Ngayon, yung opinion mo, mali-mali. Pakinggan mo si Senator Amy Marcos para magising ka sa katotohanan, ha? Play. 2021, ang pakay ko, sana piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Talo? Piliin bilang President. Bilang Vice. Narinig mo yon, Kong Jay? Galing sa talo si Bongbong Marcos. Kaya nangangailangan sila kay BP Sara. Tapos sasabihin mo, si BP Sara, ang maagang nangarap? Ano ka? Hello? Pahiya ka dito eh. Napahiya ka dito. Pahiya ka dito talaga. Patuloy, Amy Marcos. Banatan mo. Piliin ni Inday Sara, pag tumakbo siyang Pangulo, si Bongbong bilang Vice President. Kasi galing si Bongbong sa talo sa 2016. Piliin bilang President. Bilang Vice. Okay. Para mag-tandem sila kasi tatakbo nga na presidente si Sara, akala ko, at sana, akala ng lahat. Kasi lakas-lakas ni Sara, parang 27% siya. Ang lakas-lakas ni Sara. Narinig mo yun, Congressman Jay? Tapos sasabihin mo, si VP Sara pa ang maagang nangarap maging president? Gusto nga ni Senator Amy Marcos, Vice President lang si Bongbong Marcos. Pero because si VP Sara ay hindi po gahaman sa kapangyarihan, ginibway niya kay Bongbong Marcos. Ano ka ngayon? Utot mo. Utot mo talaga. Sabihin mo yan sa puwet mo, Congressman Jay, yung mga pinagsasabi mo. Kasi wala ka sa hulog eh. Feeling to be relevant ka sa issue eh. Sara, parang 27% siya. Lahat nangungulelat, 14, 13. Ang layo niya talaga sa lahat. Ano to mga
May August. mga April 2021. She was way ahead talaga naman. Alam naman natin, walk over yon kung tumakbo siya Kayo noon. ang lumapit sa kanya. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao. Mag-happy birthday tayo kay VP Sara. Baka swertehin tayo. Kasi ang dami na pong pumupunta kay VP Sara doon sa Davao. Gustong makipag-tandem. Pero ayaw ni VP Sara. Kaya nga, malaki po ang papasalamat ni VP Sara at that time, nung nagsabi sila, nag-interview itong si Doc Willie Ong sa kanya, kasi tinanggap ni VP Sara na makipag-tandem at buenas pa sila. Talagang sinuswerte sila. Kasi mag-vice president lang si VP Sara. Si Bongbong Marcos yung president. Di ba? So, inamin ni Senator Amy Marcos na swerte sila sa taas ng suporta kay VP Sara doon. Ha? Si Bongbong Marcos ang nakabenepisyo po. Ha? So, wag mong sabihin, Congressman Jay, na si VP Sara po ang maagang gustong maging presidente dahil booking ka rito sa mga pinagsasabi mong yung script mo dyan, yung script mo, mali-mali yung script mo. Oh, nagmukha ka tuloy tanga ngayon. Sige ka. Ang Malacanang dito magagalit na sa House of Representatives. Oo, kami ni Bongbong pumunta. Sabi ko, mag-happy birthday tayo. Baka sakali swertehin tayo. Ang daming pumunta sa Davao noon. Lahat nag-o-audition para maging vice. Tapos, yun nga, ang nangyari, ayaw na ni Sara na tumakbo. Hindi na niya gustong president o vice president man. Sabi niya, hindi bale na. Dito na ako sa Davao. Walang gulo. Ako magme-mayor. End of story. Ayoko na dyan. Magulo. And nung nangyari yun, Senator Amy na ang nagsabi mismo na ayaw po ni VP Sara. Gusto lang ni VP Sara mag-mayor. Dahil ayaw nang maging presidente dahil pinayuhan nga siya ng kanyang tatay na former president na wag kang tumakbong presidente. Sakit sa ulo yan. Naging totoo, di ba? Sakit sa ulo yung vice president, sakit sa ulo eh. Oh. Tapos pagbibintangan nyo si VP Sara na siya pa mismo yung maagang gustong maging presidente. Oh. Napahiya si Congressman Jay dito eh. Ano kayo? Sige, sagutin mo ito, Congressman Jay. Sagutin mo itong sinabi ni Senator Amy. Sagutin mo itong sinabi ni VP Sara. Oh. Pahiya ka ngayon dito eh. Oh, sige ka. end of story. Ayoko na dyan. Magulo. And nung nangyari yun, sinabi ko sa kanya, huwag ka naman ganyan. Lahat umasa sa'yo. Huwag kang paasa. Huwag kang ganyan. Mag-vice president ka kaya. Ayun, sabi niya, tumakbo na kayo. Ganyan. Kayo na tumakbo dyan. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Kita mo talaga dito mo talaga makikita na si VP Sara wala talaga siyang interest tumakbong vice president o president man lang. Wala. Pero itong si Bongbong Marcos, siya talaga. Talagang pinuntahan niya yun sa Davao. Sinusuyo nila. Mga kapal eh. Sabi pa nga ni VP Sara, manggagamit. Totoo talaga, manggagamit. Tapos nag-file si Bongbong. Sabi ko, kakahiya naman to. Wala naman siyang kasama. Samahan mo na lang. Ayun. Tapos after a while, na-convince din. At pumayag siya na mag-vice. Ayun. Kaya nga nalulungkot ako ngayon dahil may hidwaan na at yun, nag-resign nga sa kabinete. Hidwaan, is this ilang percent pa misunderstanding lang o baka hindi nagko-communicate? Maraming bulong-bulong? Di ba? Alam mo naman, di ba? Alam mo naman maraming manggagatong, manggagatong, mga ambisyoso, mga interesado na alam ko, sa sinabi ni Senator Amy Marcos, maraming manggagatong, merong ambisyoso. Alam nyo na kung sino ang ibig sabihin nitong ambisyoso na ito.
duda ako rito ha, this is my own opinion. Ang kanyang pinatutungkulan dyan sa may ambisyoso, walang iba kundi si Martin Romualdez. Siya yung pinatutungkulan. Siya. Wala nang iba. Si Martin Romualdez ang pinatutungkulan ni Senator Amy Marcos dito. Kaya ikaw, Congressman Jay, mahiya-hiya ka naman sa mga sinasabi mo. Mahiya-hiya ka. Kasi wala na po. Ha? Yung damage control na akala mo makakabawas ito sa pangyayari, Congressman Jay, hindi po. Magagalit po ang Malacanang dito sa ginagawa ninyo. At may nagsabi pa sa atin, ha? May mga vloggers tayo at mga kakilala tayo na doon raw ang usap-usapan. Di umano. Ha? Gaano ito katotoo na ang Malacanang ngayon, instead na they will be happy sa ginagawa ng Kongreso, mas lalong nagagalit sila dahil nabubuking dito. Oh, yan ang hirap sa iyo eh. Nagpapamedya kayo ng magpapamedya, di ko lang alam kung you are just basing on a script or wala lang talaga, baiting lang talaga yung ginagawa nyo, kung anong isasalita nyo, ayan tuloy, mabubuking kayo sa taong bayan. Which is, ang taong bayan rin, ha? Sila yung dahilan. Bakit kayo nakaupo dyan? Sila yung nagagalit ngayon. Sila yung nagmamarcha ngayon. Yung sa Mindiola, yung mga militanteng grupong galit na. O, iba yung grupo rin sa EDSA sa mga DDS supporters. Paano yan ngayon? Mas lalong magagalit dito. Di ba? So, hindi po maganda na salita lang tayo ng salita. Kung lalong magsasalita tayo, mas lalong dadami po ang ating mga kamalian. Yun yung ano eh, pulot dulo dyan eh. Ang daming salita, daming palpak. Oo, mga ambisyoso, mga interesado, naiinggit. So, sinisiraan yung isa sa isa. At yun. Ayan. So, yun lang po yung video, okay? Wala talagang lusot itong si Kong Jay dito. Congressman Jay. Wala kang lusot dito. Miss Butterfly, Sandy Escolano, hello po sa inyo. Ang tanong, yan ang sabi ni Sandy Escolano, ang tanong, may hiya pa ba? Kapal na nga ang mukha siguro eh, di ba? Ay nako. Di ko na alam kung gaano kakapal ang mga mukha nitong mga kongresista na ito. Okay? So, napatunayan po ng mga taong bayan na yung sinabi po nitong si Congressman Jay Conghon ay mali-mali po ang kanyang sinabi. Okay? Kayo nang humusga. Kayo nang humusga. Di umano, ang Malacanang dito, mas lalong nasira dito sa mga damage control na ginagawa nila. Okay? Thank you very much. Kayo po ang aking inspirasyon para ilahad sa inyo ang aking opinion sa mga nangyayari ngayon sa ating lipunan. See you in my next video. See you in my next live. Have a great day. Have a great night. And God bless po sa ating lahat. Mabuhay ang Pilipinas. Bye-bye. God must be dead. 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 Must be dead. Dito man, dito na laging nakaabang. Hatid ang balita mula umaga hanggang gabi. Politika sa Pinas, bawat galaw na susubaybayan. Kasama ka sa kwento ng bayan, laging may saysay. Laging updated sa kwentong politika. Si Don Marang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Senado, Kongreso, Malacanang at kalsada. Bawat usapin, sinisilip niya ng tama. Ang totoo at walang bias ang kanyang dala. Para sa Pilipino, bawat kwento'y may
Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Kung gusto mo ng balita, dito ka tumutok. Walang kasinungalingan dapat at walang halong usok. Si Don Mar ang gabay mo sa katotohanan. Bawat balitang dala sa bayan na kalaan. Laging updated sa kwento, politika. Si Don Mar ang kasama mo sa bawat balita, sa bawat issue at pangyayari sa bansa. Don Mar TV para sa bayan talaga. Don Mar TV ang iyong kakampi sa balita. Tunay na serbisyo sa bayan, nakatuon ang mata. Kaya't mag-subscribe na para lagi kang una. Sa kwentong politika ni Don Mar TV tayo magkakaisa.